Magandang calisthenics sa umaga. So sa umaga ito, sa buong buhay ko, ngayon ko lang ipipreach ito. This is a teaching message from the Holy Spirit. Sa loob ng napakahabang panahon na pagpapastor ko, honestly, fresh na fresh, ngayon ko lang ipipreach ito. Dahil sa napakalaking controversial na nag-viral ngayon sa YouTube. No? Ano yung controversial na yun? At seryoso po itong issue na ito. Kasi ang issue ay isa sa pinakamatagal ng Kristiyano. Almost magpi-50 years na siya in the ministry. No? Sabi niya sa radio, since 1979, nasa radio na siya. Hanggang sa etong lately, sa FEBC, DCAS, nasa 1979. Ako po ay na-born again, 1978. So, ibig sabihin, bata pa ako, itong mama na ito ay nasa radio ministry na sa DCAS. At napakarami niyang followers sapagkat maganda siya, magaling magsalita. Very practical, very clear. At totoo, tama. Thank you, Iya. Very practical, very clear, direct to the point. At magaling din siyang sa counseling. Meron din siyang doctoral degree. Mataas din ang kanyang pinag-aralan at matalinong tao siya. Nahulaan niyo po ba kung sino tinutukoy ko? At itong tao na ito, later on, nag-abroad sa Middle East, tapos bumalik ulit. Siya ay uncle ng dalawang kilalang lokal na musikero sa ating bansa. Uncle siya. Parehong R ang simula ng pangalan. At sinusundan ko rin siya. Isa ako sa mga humahangang listener. At siya yung isa sa pinakamaraming na produce sa TikTok na mga very short na exhortation na magaganda naman. No? Magaganda. Then, kamakailan, meron akong friend sa Facebook, dinidisciple ko, nag-message sa akin, sabi niya, may napansin ka ba na sa mga sinasalita niya? Kasi ako may napansin eh. Kasi itong kausap ko, na dinidisciple ko, friend ko sa Facebook, sanay siya sa New Age. Ang New Age ay isang pananampalataya na kulto. No? Sabi niya, parang nagiging pagka New Age ang dating. Ewan ko, baka ako'y nagkakamali. Sabi ko, may napansin ako, pero hindi ko naman pinapansin. Baka nagkataon lang. Sa mga huling message niya, sabi nung kausap ko, parang lagi nang nakasentro na lang sa sarili. Yung uunahin mo yung sarili mo bago yung iba. Sabi ko, yun din ang napansin ko. Self-centered yung mga huling message niya. Maganda naman, pero hindi mo mapapansin kung hindi mo talaga tatalasan yung pangunawa mo. Nagiging puro sa sarili ang tukoy. Yung kagaya mga salita niya na, bago yung iba, unahin mo muna ang sarili mo. Yung mga ganon. Maganda ang mga payo niya, pero medyo, basdang huli, medyo hindi nagiging balanse. Kasi nga, nagiging self-centered
dapat ang exhortation at ang sermon laging Christ-centered. No? Hindi ko naman pinansin. Sabi sa isip ko, bandang uli, okay lang naman, mga small thing lang man, hindi naman doctrinal. Nako, biglang pumutok. Doctrinal issue, one of the major doctrine ng Christianity. Tinumbok niya. No? At ito ay, sasabihin namin, marami na kami mga pastor na, maging yung mga vloggers sa pastor, tinukoy na rin to warn the body of Christ sa cultic teaching na lumabas sa kanyang bibig. Cult. Kasi isang kulto, pagka major doctrine ang tinumbok mo, hindi bali yung mga doctrine na minor lang, matatakpan yon, no? Mga minor doctrine lang, halimbawa yung anong doctrine natin o teaching natin sa worship, Pentecostal, charismatic, maingay, Protestant, tahimik. Mga minor ano yan issue na hindi dapat pagtalunan. Halimbawa, doctrine na o yung ating paniniwala na we can use the name of Jesus against demon spirits in casting out demons, no? Ang ibang mga churches hindi naniniwala dyan na the believers can use the name of Jesus to cast out demons. Sa kanila, wala ng demonyo. May mga Protestant churches na ganan. Ang pagpapractice ng laying hands of the sick, healing the sick, casting out demons, mga miracles, signs and wonders, pinaniniwalaan niya natin ang mga Pentecostal, full gospel. Pero ang mga Protestant, hindi nila tanggap yan. Majority ng Protestant ay cessationists. Sa kanila, huminto na ang mga miracles and gifts of the Spirit, lalo na sa mga Baptist. No? Pero sa atin, mga charismatic, mga Pentecostal, mga prophetic, full gospel people, we are continuationists. Kasi we believe in the Bible na wala naman sinasabi ang Bible na huminto na ang miracles at gifts of the Spirit. So yung mga ganyan doctrine, nakaka-fellowship pa tayo doon sa mga ganyan. Ka-fellowship natin mga Baptist, cessationist, natatakpan ng pag-ibig. You know? Pero pag ang tinumbok mo yung major doctrine, naku, kulto ang dating. At ang tinumbok dito, nitong man of God, kapatid natin sa pananampalataya, pero naging heretic ang doctrine niya, hindi po ito mabubulgar. Pag pinakinggan mo, hindi mo mapapansin Parang palalampasin mo ng palalampasin. Kasi alam mo, tama ang mga sinasabi ito ng mga nakaraang panahon. Ano? May napapansin ka, siguro na-misinterpret ko lang. Gano'n. Yung pala talagang meron siyang tinutumbok, kaya lang dahil napakaingat na magsalita, hindi mo mahalata. Until lumabas sa YouTube, itong si Pastor Rolando Garcia na nag-preach against Yahweh. Nakikinig po ba tayo? Sana ipapalabas ko dito yung teaching niya. 4 minutes lang yung mga inedit. 4 minutes, yung isa 1 minute plus. Ipapalabas ko sana. Sasabihin ko sana kay Brother Oget kung pwede. Kaya lang, hindi edifying. Kasi magagalit ka pag napakinggan mo. It is a demonic sermon talaga. Demonic sermon. At nalaman ko, ito si Rolando Garcia ay tumanggap doon sa evangelism or conference o evangelism ng aking isa sa mga kaibigan na matuwid na mananampalataya, matuwid na preacher. No? At minsan nakausap ko siya nakachat ko, nakita niya ako sa Facebook, nag-demonstrate ako ng konti na karate. Immediately minessage ako kasi siya ay isa sa mga high-ranking na black belt sa karate na ang kanyang karate, martial art,
ginamit niya sa mga kabataan para magturo ng free lesson sa karate. Naku, ang laki ng church niya. Ginamit niya for evangelism ang karate. At pinayuhan niya ako, sabi niya, Pastor, ba't hindi mo gamitin sa evangelism yung karate mo? Sabi ko, nakilala ko siya doon. No? So, mabait at matuwid tong tao na ito. Nung siya ay nag-preach about salvation, 2009, I think, 2009, itong si Rolando Garcia tumanggap sa Panginoon. Hindi ko pa nga, akin niya iko-kontakin yung kaibigan ko, tatanong ko anong masasabi niya doon sa teaching. Then, pumasok sa G12, ito raw, nabalita ko, ito si Rolando Garcia, nag-boom yung ministry niya. Nasa 1,200 ang membership sa loob ng maikling panahon. Kasi nag-G12 nga. Pinractice talaga ng G12. Yun ay panahon ng hanggang ngayon, dati tama yung kanyang mga messages. Bandang huli, naging kulto. Naging kulto yung kanyang teaching. Sasabihin ko sa inyo, no? Ito yung kanyang mga teaching ni Pastor Rolando Garcia. Nung una kong nakita yun sa YouTube, sabi ko, parang hindi Kristiyano ito eh, baka satanista ito. Kasi ganito ang mga satanist, binabaligtad ng Bible. So ito yung kanyang teaching sa YouTube, Yahweh's character. No? Number 1, si Yahweh daw ay liar, sinungaling. At He's blessing the liars. Bine-bless niya yung mga sinungaling. At kinuha niya example sa Garden of Eden, yung pagkakasala ni Adam and Eve, na sabi ng Diyos, pag kinain yan, surely you will die. Kaya sabi nito si Rolando Garcia, ay namatay ba si Adam and Eve nung kinain? Di ba hindi? Eh di sinungaling si Yahweh. No? Talagang walang pakundangan sinabi nga, sinungaling si Yahweh. Marami pa si example. Number 3, paliwanag ko konti, debunk lang natin yung konti. Talagang namatay si Adam and Eve. But it took time. Pero kasi dalawang klase ang death, habang buhay pa ang tao, dalawang klase ang death. Death means separation. Physical death means separation of our spirit or soul from our physical body. Yan ay physical death. Ang pangalawa, spiritual death, separation from God. Paghiwalay ng tao sa Diyos. So, nung time na yon, napahiwalay na si Adam and Eve sa Diyos, kaya, they died spiritually. Namatay sila spiritually, na wala ang buhay ng Diyos. No? Then later on, 930 years, namatay si Adam. At lahat ng generation pinapanganak, nagmana ng sinful nature ni Adam, fallen nature, na lahat ng tao, front sa kasalanan, at lahat ng tao, mamamatay. Because of the sin of Adam. So, totoo yung sinabi ng Diyos, hindi siya nagsisinungaling. At sabi ni Rolando Garcia, baka daw naman hindi prutas ang kinain. Baka daw iba. At baka daw hindi sex. O baka daw hindi prutas na. Baka daw ang kasalanan ay sex. So mali na naman siya doon. Kasi bago pa magkasal si Adam and Eve, sinabi ng Diyos, at doon sa Garden of Eden, yung pagkakalika kay Eve, ikinasal siya kay Adam. Galing siya sa rib ni Adam. Sila ay mag-asawa sa Garden of Eden at sabi ng Panginoon, go and replenish the earth. Magpakarami kayo. Sinabi ng Diyos yun, utos na kayo magpakarami. So, hindi masama ang sex sa mag-asawa. Command yun ng Diyos sa kanila. Then, saka pa lang sila nagkasala nung kinain nila yung bunga. Kay Rolando Garcia, ang point niya, yun daw sex ang kasalanan. Hindi ko nababanggit yung iba kasi malaswa.
malaswa yung sinabi niya. Hindi raw yung mansanas ang kinain. Na malaswa talaga, marumi ang bibig. At kinakurse niya ang Diyos. Kaya sabi ko nga, ipag-pray pa rin itong si Rolando Garcia, baka. Kasi pag hindi siya pray, tiyak, swak siya sa hell. No? Kahit pa siya sabihin na born again o ano. Kaya sabi daw ng Diyos, Adam, where are you? Nung nagkasala, kita nyo, si Yahweh hindi omnipresent, hindi omniscience, hindi all-knowing. Hindi niya alam kung nasa si Adam. Again, na naman. Ang point ng Diyos, nasaan kayo? Wala na kayo sa aking kamay. Separated na kayo. Yun ang point ng Panginoon. Ano ba sabi niya? Si Yahweh daw ay hindi omnipotent, hindi all-powerful, hindi omniscience, hindi omnipresence, at may favoritism. Ang favorite daw niya ay ang Israel and the rest of the nations, kalaban niya, ni Yahweh. In fact, Yahweh, sabi niya ay murderous God, murderer daw si Yahweh, at killer, na pinalilipol niya ang mga lahi ng tao sa Israel. Mali na naman siya doon. Ang pinalilipol ng Diyos, yung mga pagan at mga kalaban ng Diyos, una-una sa land of Canaan, sa Promised Land. There were many giants doon sa lupain ng Canaan. At yung mga giants, they were not human being. Anak sila ng mga fallen angels. Pinapalipol ng Diyos para ipamana sa Israel ang lupain ng Canaan. At ang pagpatay, hindi masama kung si Yahweh ang papatay. Nakikinig po ba tayo? Murderer daw si Yahweh. Nakalimutan niya, si Yahweh yung lumipol sa lahat ng nilalang sa buong lupa noong panahon ni Noah. Siya yung lumipol sa pamagitan ng baha. Bakit? Sapagkat ang buong mundo ay talamak na sa kasalanan at una-una, winasak ng Diyos sa mundo to destroy those giants na pinarami at ako'y naniniwala, plano ni Satanas ito, para maghalo-halo ang lahi at to destroy the lineage of the coming Messiah. To destroy the lineage of the coming Messiah, pinulyot niya ng mga giants ang planet Earth. At yung mga giants na yon ay offspring, mga anak ng mga fallen angels na bumaba sa lupa. No? Sa Genesis chapter 6, verse 4 hanggang 6, nandun yan. At yung detail ng pangyayari nasa Book of Enoch, na sinabi, those fallen angels were the watchers na inassign ng Diyos sa lupa, sa mundo, to watch the earth at bantayan ang mga tao. Pero sila nabighani sa mga anak na babae ng tao na magaganda at nagkaisa sila na gumawa ng kasalanan na kanilang kumuha sila mga babae at gawin nilang asawa. At ang naging anak nila ay mga giants. At may yung mga giants na yun na namatay, sila yung mga naging demons, disembodied spirit. At may mga demons na half human, half animals. Kasi sa Book of Enoch ay sinabi rin na may mga ginawang experiment tong fallen angels. Nagkasala sila hindi lang sa tao, kundi sa mga animals. So possible na nakiatid din sila sa mga animals, iba-ibang klaseng animals, para gumawa ng experiment sa lahi na mapuproduce. At sapagkat may kapangyarihan mga angels, na-produce yung mga ibang creatures sa pakikipagtalik nila sa tao, sa animals. Kaya ang pinanganak, nung unang panahon, ang dami niyan. Nakikita yan ng mga unang panahon sa Egypt, sa ibang tribe, nagpapakita yan, yung mga creatures na yun. And later on, itong mga creatures na ito, mga powerful yan, kung tawagin, mga gods and goddesses. Yung iba nakakalipad, yung iba saksakan ng lakas. No? May mga nagsasabi nga, ang gumawa ng pyramid, Great Pyramid,
itong mga gods na ito, or maybe mga fallen angels. Kasi yung lalaking bawat pyramid, may malaking bloke ng bato na pinaka hollow block nila doon, o pinaka bricks, o ang laki. Paano mo na patong ng perfect yun, pyramid? Wala pang mga high-tech machine on time na yun. Paano mo mabubuhat yun sa itaas? Unless na mga malalaking tao yung tumrabaho niya. So, maraming hiwaga, pero unti-unting na tutuguan, na-answer. Nung namatay yung mga creatures na yan, sila yung mga naging demons. At itong mga bansa nito na mayroong yung mga ninuno nakakita sa mga creatures na yan, ginawa nilang gods. Ginawa nilang gods and goddesses. Kaya ang archaeologists, may nanghuhukayan ng mga prueba, mga kwento noong unang panahon, doon nakaukit sa mga bato. Kagaya yung story ni Gilgamesh, isa sa mga king, na nagiging animal siya minsan. No? Siya, malaki, higante, giant. At doon sa kanyang rebulto, ang lion, pinakapit niya, parang pusa lang sa kanya. Imagine, ang mga tao hanggang tuhod lang niya. Ganon yung mga creatures sa unang panahon. May mga power sila kasi anak sila ng mga fallen angels. Later on, sila ginawang mga gods. So, yung mga pagan nations, may mga gods, naging gods kasi pinamana ng mga ancestors nila, kinukwento, nakita namin yan, talaga may power sila, ganito, ginagawa nila na rebulto. At meron din sila mga gods na based lang sa mythology, kwento-kwento, na wala naman pinanggalingan. So magkakahalo-halo na. Yun ang gods of the nations. So itong kay Rolando Garcia, yung sinabi niya, mamamatay tao daw ang Diyos. Hindi. God is the author of life. Pag siya ang pumatay o siya ang nagpapapatay, hindi kasalanan. Siya lang ang mayroong authority na kumuha ng buhay ng tao. At ako'y naniniwala na tayo mga tao, ang murder kasi, kasalanan, pagka pinlano mo, napatay ng kapwa mo, o kaya, may personal motive ka, o kaya nagalit ka, pinatay mo, kasalanan yon. Pero kung, halimbawa, isang pamilya kayo, pumasok ang mga pusakal na magnanakaw sa bahay nyo, at re-rapin yung mga anak mong babae, no? At papatayin yung buong pamilya nyo, I tell you, Christian or not Christian, gawin mo lahat to defend your family over our dead bodies. Kung mapatay mo sila, I believe, hindi kasalanan. Nakikinig po ba tayo? Kasi self-defense and you're just protecting your family. Sabi nga ni Morris Cerullo, pag may pumasok sa bahay nila na mamamatay tao at sila ay piping sa lahi, sabi ni Morris Cerullo noon, Christian or not, sabi ni Morris Cerullo, Christian or not Christian, I'm gonna kill him. Sabi ni Morris Cerullo, nung bata-bata pa siya. No? So, cheater daw, mandaraya daw itong si Yahweh, at magnanakaw. Si Yahweh tinutukoy niya sa John 10:10, sinabi Jesus, the thief comes only to kill, to steal, to destroy. But I come that you might have life and have it abundantly. Sabi niya, the blood only comes to steal, to kill, and to destroy. But I come that you might have life and have it abundantly. Sino yung blank? Sabi niya. Bay natugon naman yung mga church member. Uma-agree doon sa sinasabi. Na tinutukoy niya yung blank, si Yahweh. Sabi niya, wag niyo naman ipopost sa Facebook na
si Yahweh ay murderer at baka kayo ay maano naman sa maging matalino tayo sa pagpupo, sabi ng gano'n. So, ang dami pa niya sinabi. Sinabi niya si Yahweh is not our Heavenly Father. Si Yahweh ay bad God, evil God. At ang good God ay si El Elyon. Kaya ang title po nitong message, teaching message natin ay El Elyon versus Yahweh. Ako lang yata nag-title na gano'n. Tinitle lang ko gano'n kasi yun ang sinasabi nila, yun ang pinalalabas nitong dalawang mama na ito na magkalaban itong El Elyon at Yahweh. That El Elyon is the true God, the Father of Jesus Christ, and Yahweh is the evil God. El Elyon is the God of light. At dahil sa si Jesus, anak ni El Elyon, sinabi Jesus, I am the light of the world. Si Yahweh, kinote niya yung mga passages sa Bible na si Yahweh ay nandoon sa kadiliman, surrounded with darkness. Si Yahweh ay hiding himself in the dark clouds. No? So kinuha niya yung passage sa Bible na si Yahweh, the Lord, tinutukoy, nandun siya sa dilim. No? At sa kadiliman ng mundo, darating si Yahweh. So mali ang kanyang interpretation. Yung mga figurative words sa Bible ay nai-interpret niya literal at inire-refer niya kay Yahweh. By the way, Yahweh means Lord. No? So, yan yung doctrine na. At kaya nalantad yung doctrine nitong ating kapatid na matagal na sa radio ministry kasi dahil dito kay Rolando Garcia na protege or mentee, minementoran daw ni Pastor Ed Lapis. So, binigay ko ng pangalan. Alam nyo, si Pastor Ed Lapis, isa sa mga hinahangaan ko. And I love Pastor Ed Lapis. Right now, I'm praying for Pastor Ed Lapis. And even this guy, si Rolando Garcia, pinagpipray ko ngayon, na sana hindi pa mahuli ang lahat. Hindi pa mahuli ang lahat na maliwanagan sila ng tamang katotohanan talaga. Kasi lahat na-develop ang doctrine nila, hindi natin alam kung saan nag-research si Pastor Ed Lapis, kung anong mga books ang binasa niya, kung saan link sa internet, pero ako'y natitiyak ko, no, napuntahan niya yung link sa internet na nagtuturo ng ganito. Kasi several years ago, na-encounter ko na yung ganitong teaching sa internet. Nakapasok ko doon sa link na mga tao na Antichrist, with the spirit of Antichrist, sinisira nila ang pangalan ni Yahweh. At pinalalabas nila, Yahweh is not the God, our Creator. Yahweh is Satan. At paliliwanag ko sa inyo kung bakit yung iba naman na-deceive ng paniwala si Yahweh, si Satan. Paliliwanag ko sa inyo. No? Wala pa nagpapaliwanag doon. Inihintay ko sana may magpaliwanag sa YouTube kung saan galing yung bakit yung iba ini-interpret si Yahweh ay pagan God of Israel. At ang tunay na God daw ay si El Elyon. And Yahweh, the God of Israel, is a pagan God. At sa isang banda, Yahweh is an evil God. Yahweh is the devil. Okay? Si Yahweh daw yung dragon, yung serpent. Na hindi totoo yan. Buburahin natin yan. At saan nakuha yung ganyang idea?
So noong pa, ni-research ko na yan. Kaya, dahil sa pag-research ko ng pangalang Yahweh, nag-arrive ako doon sa point na naintindihan ko lahat ng pangalan ng Diyos kung saan nag-originate. Pati yung pangalang Yahweh kung saan nag-originate. Alam niyo ba na ang Yahweh galing sa 4 na letra na kung tawagin ay tetragrammaton. Tetragrammaton means 4 letters. YHWH. No? Na kapag yan ay nabasa ng mga Pharisees, mga scribes, lalo yung mga scribe na kopya ng mga manuscripts, kumukopya sila para pag nasira yung original, may copy pa sila. Ganyan yung trabaho ng mga scribes, kopya ng kopya. At ang mga scribes, may mga katulong din yan ng taga-kopya. Halimbawa, dinictate nung head scribe, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void, and darkness, etc. Halimbawa, 50 scribes na kumukopya, ano na. Tapos, bibilangin nila kung ilang letra yon. Pag lumabas, halimbawa, 1,000 yung letra talaga, naging 920 lang, ay kulang. Kulang. No? Uulitin mo yung kinopya mo. Merong kulang dyan. Hindi ka tanggap-tanggap. Ganun sila ka. Uulitin mo yung kinopya. At ang mga scribe, sa kalapagkopya ng mga manuscripts, ang manuscript, yan po yung mga kasultan, dyan galing ang Bible natin. Pag na-encounter nila yung salitang YHWH, tumitigil muna sila. Yung iba naghuhugas ng kamay. Yung iba naliligo muna, nagpapalit ng bagong damit o ng malinis na gamit. Then babalikan nila kung sila hindi natapos sa pangalang Yahweh. Ganon sila kareberendo sa paggalang sa pangalan ni Yahweh. Hanggang sa dumating ang panahon na binawal sa Israel ang pagbigkas sa pangalan ng Diyos, Yahweh. Kaya bawal sa pamilya, sa hapagkainan, bawal kahit saan. Kasi pinanghawakan nila yung salita, isa sa mga kautusan ng Panginoon na, thou shalt not use the name of the Lord in vain. Hindi naman sinabi ng Panginoon, thou shalt not declare or speak my name. Hindi naman yung sinabi. Na misunderstood nila yung sinabi ng Panginoon. Kaya, bawal. Kasi, ang tinutukoy lang ng Panginoon, huwag mong gagamitin sa pagka-curse, sa pangangako, sa pagjo-joke-joke ang pangalan ko. Yun ang point ng Panginoon. Thou shalt not use my name in vain. Sa walang katuturan. Kasi magkakasala ka dahil ang pangalan ng Diyos ay banal. And His name is Yahweh. Kaya, dumating ang panahon, walang bumibigkas. At sila'y hirap, ang mga Jew. Ano ba natin bibig? Umisip sila ng pangalan na magiging substitute ng Yahweh. And that is Adonai. Adonai. So yung Yahweh, sinusulat ng mga Hebrew o ng mga Israelites, consonant letters, YHWH, walang vowel. Ang vowel, A-E-I-O-U, vowel. So ginawa nila, Adonai, may vowel, may consonant. Adonai. At mayroong mga theologians na niniwala na mayroong sikreto yung Adonai. Na yung vowel doon, anong vowel? A-O-I, Adonai. Possible daw na yun ang pronunciation ng YHWH. Kaya pag ipinasok mo yung vowel A-O-I doon sa Yahweh, YHWH, ay lalabas ay Yahweh o Yahuwah, iba-iba eh. So hindi natin sure kung totoo yung meron secret doon sa Adonai. No?
Now, nangyari, after so many years, wala na makaalam ng tamang pronunciation ng Yahweh. Pero may nagsabi na ang mga rabbi daw alam. Sinisikreto lang dahil ang gusto nila, sila lang mga Jew ang tatawag kay Yahweh sa tamang pronunciation. Sabi, may nakakalam daw. Nung pinakinggan ko ang posisyon ng ibang mga rabbi, iba-iba rin eh. Yung YSWH, pinopronounce nila as Yahweh. Meron naman nagsabi, ito ang pinaka-accurate Yehovah. Sabi naman ng ibang Jewish theologians, hindi Yehovah, hindi Yahweh, Yahuwah. Iba-iba. At yung mas older letter, yung W kaysa V. Kaya yung later on, yung W naging V na Yehovah. Pero interchangeable din yun, pwedeng Yehovah. Nang makuha ng mga German theologians, yung pangalan na ni Yahweh, binigkas nila as Yehovah. Pero dahil ang German at that time, walang letter Y sa alphabet nila, hindi nila may lagay yung Y. Pero merong Y sounding letter ang German nung that time na yun. Ano yun? J. Sa kanila, pag nilagay mo J, ang sound na bibigkasin ay Y. Kaya, naging Jehovah. Pero binabasa ng mga Germans unang panahon ang Jehovah as Yehovah. Nakikinig po ba tayo? Noong nakarating sa Europe, nakarating sa Amerika, tinawag ng Jehovah at isa sa naging famous name ni Yahweh ay Jehovah. At inangkin naman ng Jehovah's Witnesses. Inangkin ng Jehovah's Witnesses. Pero hindi accurate yung Jehovah. Mas tama ang Yehovah, Yehovah, Yahweh, Yahuwah. Pero who knows? Sa akin, sa nakita ko sa karakter ng Diyos, acceptable sa Kanya kung anong pronunciation ang itawag mo at bigkasin mo sa Kanyang pangalan. As long na tama ang heart mo and you are connected with Him. Nakikinig po ba tayo? Para yung pangalan ni Jesus eh. Yung mga Hebrew root movement, no? Siya sabi nila, yun din nag-i-issue. Yun daw tinatawag natin si Jesus, hindi daw si Jesus yon. Yun daw si Zeus. Kasi magkatunog daw ang pangalan. Jesus. Zeus. Sino si Zeus? Sa Greek mythology, siya yung chief of the gods. Si Zeus. No? Z-E-U-S. At dahil magkatunog, si Jesus daw si Zeus. Ako, layo. Sabi ko, mangmang itong mga ito, pagdating sa grammar at sa pronunciation ng Hebrew at Greek. Hindi ibig sabihin magkatunog, siya na yun. Para yung kinukwento ni Duterte na professor nilang na mabangis. Kung bumigkas yung end lang ng ng apelyido, no? Duterte, sabi ni Duterte sa speech niya. Kaya itong terror nilang professor, di tatayo siya. Why are you standing? I heard my name, sir. I'm not calling you, sit down. Yung pala, yung isa ang tinatawag ay sound ng huli, tereng. Komedyante yung dating president natin. So, yun yung isa. Hindi ibig sabihin magka-sound, iisa kayo. No? At hindi rin ibig sabihin na may kapareho ako ng pangalan, ako din yon. Ang kapangalan ko sa buong Pilipinas, 4 yata o 3. No? Nestor Pico Test Jr. Doon lang nagkaiba sa middle name. Iba yung middle name niya, nila. Ako Poonin. Iba. Kaya mahalaga pala yung middle name. Ngayon, kinukuha na ngayon yan.
Pag mag-fill up ka, alam po middle name nyo. Dati, okay lang. Letter lang, okay na. Kasi nga, magkakapareho. Kagaya nung kapitbahay namin. Nung kami tumira sa Culago, compound yun, yung kapitbahay namin, nagpunta sa Amerika. Pagdating sa Amerika, sa dito, immigration ng Amerika, hinold siya at kinulong siya sa isang kwarto, iniimbestigahan siya ng mga investigador. At ang tagal na hindi siya makaalis doon. At kabado na siya. Kasi yung kanyang pangalan, kahawig na pangalan ng isang terorista. Terorista. Ay hindi siya, dinetain siya doon sa kwarto. Hindi siya makalis. Mag-asawa silang papasok sa Amerika. Alam nyo, aksidente, nakabukas yung pinto, kinukwento niya sa akin. May dumaan na Pilipino, nagtatrabaho doon sa immigration. Pagtingin sa kanya, uy, taga San Pablo ka. Ba't ka nandito? Kilala siya. Kasi taga San Pablo rin yung empleyado nagtatrabaho doon sa office na yon. Dintain ako kasi may kapangalan daw ako na terrorist eh. Nagulat nga ako. Magbabakasyon kami ng misis ko. Ganun ba? Di kinausap yung mga kababayan ko ito, hindi yan terorista. Siya nag-witness. So, nirelease siya. So, ibig ba sabihin, may kapangalan ka ikaw na rin yun? Common sense. At alam niyo ba, ang pangalan ni Jesus, Yeshua, ay ang daming kahawig na pangalan noong unang panahon. Kung gaano kadami ang kahawig ng palayaw o June, ilang June meron sa Pablo, baka libo-libo. Pero it doesn't mean na iisang tao lang yon. Yan lang ang ano doon. Common sense. Hindi ibig sabihin kapangalan mo, ang kapangalan mo ay mamamatay tao. Hindi ibig sabihin mamamatay tao ka na rin. Pansinin niyo ito sinasabi ko, may tutumbungin tayo napakahalaga. I-debunk natin yung posisyon, yung aral ni Pastor Ed Lapis at ito si Pastor Rolando Garcia. I-debunk natin. Merong mga verses sa Bible. Sana mapakinggan, mapanood ni Rolando Garcia at ni Ed Lapis itong ating message sa YouTube. Okay, now, so iwan na natin si Pastor Rolando Garcia. Ipag-pray natin. Pangalan, Rolando Garcia. No? Pag-pray natin. Magkaroon tayo ng habag sa kanya na ma-enlighten siya. At ganun din, lalo na si Pastor Ed Lapis. Mahal natin ang mga taong yan. Mga kapatid natin yan sa Panginoon. No? Na-disable sila. Sabi ni Pastor Ed Lapis sa kanyang sagot, may nagtanong, doon sa kanyang pinopost, Tito, kayo po ba'y naniniwala kay Yahweh na Diyos? Ay, oo naman, naniniwala ko si Yahweh Diyos. Sabi ko, dapat ang tanong doon, Tito, kayo po ba'y naniniwala na si Yahweh ay evil God? Dapat yun ang tanong. Hindi yung naniniwala po ba kayo na si Yahweh ay God? Natural, sasagot doon, God. Tapos, tinanong, Yahweh, Tito, kayo daw po yung nagtuturo ng Marcionism. Sabi ni Ed Lapis, hindi ko nga alam. Bakit tinawag ang Marcionism ang aral ko? Hindi ko alam kung ano yon. At pinag-aralan ko pa, nag-research pa ako para maintindihan kung ano yung Marcionism. No? Kung ano yun. At doon yung nalaman. Pero ang kanya daw aral, hindi galing kay Marcionism. Bakit? Ano itong Marcionism? No? Talakayin natin. Bibilisan ko na po. Ang haba ito, i-compress ko. Okay, itong Marcionism, hawig sa bagong doctrine ni Pastor Ed Lapis. Ang Marcionism ay isa sa mga branch ng Gnosticism. Ang mga Gnostics nung panahon ng mga apostol
At panahon ni Apostle John, yung sumulat ng Book of Revelation at saka yung Gospel according to John, at 1 John, 2 John, 3 John, yung kanyang mga sinulat na yun, panglaban sa mga Gnostics. Sapagkat ang mga Gnostics noong time na yon ay pumapasok sa mga church at sinasabi sila ay Christians, pero meron silang cult doctrine. Ang mga Gnostics ay naniniwala, Gnosticism or Gnostics, naniniwala na all flesh are evil. Tayo daw mga flesh, kaya lahat tayo evil. Ang good lang ay ang divine being, walang iba kundi ang spirit. So si Jesus, spirit because He is divine. At ang paniwala ng mga Gnostic, si Jesus hindi naging tao, hindi nagkatawang tao. Kaya pala sinulat ni John na kung may magsasabi na si Jesus hindi na parito sa laman, meaning hindi siya nagkatawang tao, siya ay may espiritu ni Antichrist or siya ay Antikristo. Referring pala sa mga Gnostics. Marami pang klaseng doctrine ang mga Gnostics na kulang ang time para discussin. Basta yung Gnosticism, kulto po yan. At itong Marcionism, Marcionism, ay isa sa mga branch din ng Gnosticism. Bakit? Kasi galing ang Marcionism sa nagpauso nito, o nagdala ng doctrine nito, si Marcion, na yung kanyang aral ay pumutok ng panahon ng 1st, 2nd century. Ang tagal na, 1st, 2nd century. Na sa kapanahonan na yon, buhay pa yung mga naunang mga forefathers of faith. Kagaya nila Polycarp, Tertullian, at iba pa mga kilala mga theologians sa panahon na yun, na sabi, they hated, kinamumuyan nila, si Marcion. Kasi kung ano-ano ang mga itinuro ni Marcion, nakakultuhan. At dito, nagpasimula kay Marcion yung belief na there are two gods. Meron dalawang gods. Ang isa ay si El, yun nga si El yun, at ang isa ay si Yahweh. Si El at si Yahweh. El is the good God. At si Yahweh, ang evil God. Magkalaban. Ganyan din ang belief ng mga Gnostics. No? Na merong dalawang gods na naglalaban. So, si Marcion, hindi siya naniniwala na si Jesus ay nagkatawang tao. Si Pastor Ed Lapis, sabi niya, hindi kami pagkaparehong aral dahil ako naniniwala na si Jesus ay naging tao, nagkatawang tao. So, hindi nga naman. Baka nga nagkataon lang. Pero ang kahawig, yung there are two gods, El and saka si Yahweh. But in fact, the Bible teaches us that El, or Elyon, Elohim, and Yahweh, they are one, iisa. At ipuprove natin sa Bible yan, mga kapatid. Now, kaya lumabas na natukoy na mga nakapakinig sa aral ni Pastor Aglapis, na-confirm nila na ganito pala ang teaching nito, Marcionism. Gawa ng tinuro ni Rolando Garcia. Sinisigaw niya, si Yahweh sinungaling, si Yahweh murderer, si Yahweh liar, cheater, si Yahweh, nakakakilabot. Nakakakilabot yung sinasabi niya. Kaya nga hindi ko na pinapalabas nakakakilabot. Kasi ang mga Jewish scribes, makita lang yung YHWH nanginginig na sa takot, naguhugas ng kamay. Ganon nila, meron silang reverential fear sa pangalan ni Yahweh. Kaya nga binawal bigkasi. Ito naman si Rolando Garcia, wala pakundangan. No? Kaya nagkasala siya ng blasphemy against God. At sana mag-repent siya. Hindi pa naman huli ang lahat.
Sana mag-repent siya. Bata pa kasi siya sa Panginoon. Na-born again lang siya, 2009 eh. Imagine. 2009. Ang matagal na talaga si Pastor Ed Lapis. Mas nauna pa yan sa akin. Bata pa ako noon. Kaya, ang ginawa ng FEBC, DCAS, tiniwalag na nila, after na kinumpronta nila si Pastor Ed Lapis, nagpaliwanagan, siguro hindi nila makumbisi, tiniwalag nila. Sa loob na napakahabang panahon, since 1979, nasa DCAS, nasa FEBC na si Pastor Ed Lapis. Ngayon, tiniwalag na ng FEBC. At nagpasa sila ng mga I think, warning message sa body of Christ na iba na ang teaching nito. Nakakaawa naman. No? Kasi kapatid natin siya sa Panginoon. Nagkaroon lang siya na-deceive lang siya. Kasi yan yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Kahit sa mga pastor, warning. Huwag tayo magmamarunong. Ano? Once na pumasok, hindi ko sinabing napasok ng pride si Ed Lapis. No? Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Once na pumasok ang spirit of pride sa mga leaders, sa mga preachers, at nakita mo sarili mo, you're now famous. At parang ikaw yung pinakamagaling sa lahat ng mga preachers, teachers. Parang ang mga tao ay masyado ka nagkaroon ng egocentric. No? Yun ang delikado pag pumasok pride. Kasi isa sa mga Greek word ng pride is topoo. Means to cover with clouds. Topoo means ikaw ay takpan, bulagin, at hindi mo makita kung ano do sa other side. To cover with smoke. Meron pang meaning yan na mamaga. Mamaga. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng pride, mamaga yung ulo mo, lalaki yung ulo mo. Delikado yung pride. Kasi pag napasok ng pride ang Bible teacher or preacher, ang hirap kumbinsihin. Kasi ang tingin niya sa sarili niya, tamang-tama siya. Isa sa mga favorite teacher ko, babanggitin ko na rin pangalan, although namatay na itong taong ito, after na i-preach niya ito, after ilang months, nag-crash ang airplane niya. Patay ang buong pamilya niya. Itong man of God na ito, believe si Benny Hinn. At gineges lagi ni Benny Hinn. At believe din ako. Follower ako ng teaching niya. Pero one time sa isang malaking seminar ng mga pastor yata yun, nag-preach siya, sabi niya, do you know what is the gospel? The gospel is not Jesus. Amen? Wala lagi amen. The gospel is not the death and resurrection of Jesus. The gospel is not His blood. The gospel is not Jesus Christ. Gospel means good news. Sabi ko, ano pa good news? Sabi niya, the gospel is the kingdom. Naku, patay. Ang galing magturo, biglang nagkaroon siya ng kulto, cult teaching. Binangga niya isa sa mga major doctrine that Jesus Christ is the gospel of salvation. Sa kanya, ang gospel is kingdom. Saan niya nakuha yun? So, maaaring napasok siya ng pride. Hindi niya makita yung sarili ng teaching. Miles Monroe. One of my favorite teacher. Nung narinig ko yun, sabi ko, kahit ikay paborito ka, maghihiwalay tayo. I reject your cult teaching. Heretic. Favorite ko yun. Kaya ako man, kung may mapansin kayo sa teaching ko, huwag kayong mag-atubili, questionin ako. Pwede nyo ako i-correct. At kung hindi klaro sa inyo, ipuprove ko through the scriptures na tama yung sinasabi ko. At kung makita ko na wala na ako sa scriptures, at least may nag-correct sa akin. Yun yung sinasabi ko kahalagahan na meron kang covering.
I think si Pastor Ed Lapis parang wala siyang covering. Yung bang ikaw ay responsible na pag napadupilas ka, merong magbabango sa iyo, may magka-counsel, may magpapalakas. Pag mali ang doctrine mo, may magko-correct sa iyo. Nakikinig po ba tayo? Kaya ako na, connected pa rin ako sa sa JSNT. No? Connected pa rin ako kay Bishop Dante. At sa iba pa mga bishop, at sa iba pa mga pastor. Kasi gusto ko yung, baka ako'y madupilas, nagkakamali na ako, walang umalalay, walang mag-correct sa akin. Si Pastor Dante, ganun din, meron din siyang covering, may tinitingnan siya mga malaking tao na ready siya mag-submit kung siya ay magkakamali. Dapat ganun. Pero kung kayo mag-iisa, tayo kay Pastor Lapis, pinag-aaralan niya ngayon. Yung doctrine, sa kanilang church lang yun. Naku, sabi ko, pagka ikaw mag-aaral sa sarili mo, wala kang helper, baka maging self-serving, magiging bias ka. Dapat sana, humingi siya ng tulong sa ibang mga Bible teachers, ibang theologians, upuan nila. Ano ba itong ituro ko? I-check nyo nga ako. Correct me if I'm wrong. Pag nakita ko na tama kayo, palitan ko, dapat ganon. Pero kung ikaw lang mag-isa, no, tapos doon ka magpapatuloy sa congregation mo, na na-convince mo na, na-convince mo na sa aral mo, paano ka matutulungan? Okay, paiklin ko na lang, po. Bigyan ko lang kayo ng background. Saan teka, sino itong si Marcion? Ito po si Marcion na pumutok yung cult teaching niya noong 1st, 2nd century na ngayon, ayon sa mga ibang pastor, nabuhay yung namatay na nireject na doctrine ni Marcion noong 1st, 2nd century, nabuhay sa katauhan ni Pastor Ed Lapis at dito si Rolando Garcia. Pero dinideny ni Pastor Ed, hindi daw siya ganon. No? Pero similar sila doon sa teaching na iba si LL yun, iba si Yahweh. Parehong-pareho. Sino ito si Marcion? He was the son of a bishop of the Church of Turkey. Anak pala ng bishop. A rich mariner or mariner. A merchant. Ano siya? May businessman to. At ito ay nagbabuy and sell. At possible, mariner daw, yung mga laman sa dagat ang kanyang mga ginagawang business. Mayaman daw ito si Marcion. M-A-R-C-I-O-N. Marcion. At ang mga early church fathers ay nirebuke siya. At siya ay tiniwalag sa grupo ng mga theologians noong mga panahon na yon. Although ito si Marcion, siya yung kauna-unahan na naglagay ng canon or measuring stick para salain kung ano ang mga scriptures o books of the Bible ang inspired by the Holy Spirit. Siya yung kauna-unahan. Pero ang pinili niya, dalawa lang. The Book of Luke at saka yung mga writings ni Paul. Kasi believe siya kay Paul. And the rest of the books, especially the Old Testament, nireject ni Marcion. Hindi siya naniniwala sa Old Testament, sa mga books ng mga Jews, kasi ang Diyos daw ng mga Jews ay si Yahweh, which was an evil God. Nireject niya. Pareho sila, nila and Lapis, they are now rejecting the God of the Old Testament, Yahweh. So, yun ang istorya. Ngayon, itong si Marcion, ang tinanggap lang niya, Book of Luke, at saka yung mga writings ni Paul. At sinabi niya, na ang tunay lang, legit, tunay na apostle ni Jesus, si Paul lang. Hindi sila Peter, hindi sila John, the rest hindi, si Paul lang. At sobrang believe siya kay Paul. Okay, yun ang istorya niya. At sabi ni Irenaeus, isang kilalang theologian at early forefathers of the church, tinawag niya si Marcion na Gnostic. Si Justin Martin, sikat din na
early church father, ay at saka sinabi niya, Marcion taught by the aid of the devils. Meaning, nagtuturo siya ng mga doctrine sa inspirasyon ng diablo. No? Si Irenaeus called him a blasphemer, saying the serpent was in Marcion. Ibig sabihin, possess siya ng ahas. Si Marcion. Speaking as with the mouth of the devil. Ang bibig niya ginagamit ng diablo to teach cult teachings. Sabi ni Polycarp, si Polycarp po, disciple ni John, no? Sabi ni Polycarp called him the firstborn son of the devil. So, ganun ka-hate nila ito si Marcion. No? Hanggang sa inexpelled si Marcion from the church. Sabi ni si Marcion daw, nagturo, the God of the Old Testament, the God of Judaism, is not the same God as the Father of Jesus. Pareho sila ni Pastor Ed ng paniwala na ang Diyos ng Israel, hindi yon ang Ama ni Jesus. Ang Diyos na Ama ni Jesus is El Elyon, or El. El is singular ng Elohim. Okay. Pasok tayo sa pangalang El Elyon. What is the meaning of El Elyon? El Elyon means the Most High God. The Most High God. At sinabi na si Jesus ay anak ni El Elyon, the true God, the good God. At kasi may sinabi ang Bible patungkol kay Jesus na siya ay anak ni El Elyon. Ano? Nasaan kaya? Saan? Dito. Luke chapter 1, verse 32 and 33, sabi ni Angel Gabriel kay Mary, ang anak mo, mga anak ka na, ano ba sabi dito? Teka, let's open our Bible, no? Luke 1, actually, patapos na po tayo. Luke 1. Luke 1, verse 32. He will be great. No? Verse 31 muna. And behold, you will conceive in your womb and give birth to a son. Sabi ni Gabriel kay Mary, you shall name him Jesus. No? He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him throne of his father David. The Son of the Most High, the Son of El Elyon. Tinukoy si Jesus. Kaya ang father daw Jesus, El Elyon, hindi si Yahweh. No? Yun ang mababaw na dahilan. So, tinawag nila, Pastor Ed Lapis, ang religion ng mga Jew na Yahwehistic religion. No? Yahwehistic. Ngayon, ano meaning ng El Elyon? The Most High God. Ano meaning ng Yahweh? Lord. Lord. Pasok tayo sa history. Bakit may ganyang paniniwala na nabuo si Marcion at ganun din, possible na na-encounter ito ni Pastor Ed Lapis? Bakit? Eto, first time nyo marinig sa akin to. Nung ko pa na-research ito, binalikan ko ulit ngayon para to be sure kung ano yung narinig ko. Na-research ko. No? Alam nyo ba na bago maging Diyos ng Israel, open your heart, open your mind, Holy Spirit, reveal your name to your people. Huwag lang isip, heart, intindi nyo ito siya, sabi ko. No? Alam niyo ba na bago maging Diyos ng Israel, si Yahweh, ang pangalang Yahweh ay umaapir na-discover ito sa mga archaeological research, based sa history, na ang Yahweh ay pangalan ng Diyos, isa na pangalan ng Diyos ng mga Canaanites, ng mga pagan nation. Kasama ang pangalang El
kasama ang pangalan El Elyon, kasama ang pangalan na The God of War, The God of Storm, almost lahat ng titles of our God, ginamit na nauna ng gamitin ng mga pagan religions. At ang istorya niyan, ang mythology ng mga pagans ay ito. Merong isang God lamang, El Elyon, si El. At si El ay merong 70 sons. 70 sons of El. Sino ito mga 70 sons ito? Yung mga gods ng mga pagan nation. Kasama yung isa sa mga king god na ang pangalan Baal. Si Baal kapatid ni Yahweh. Magkapatid daw. Ito yung pagan mythology. Istorya. Then, naglalaban to, nagkokompetisyon. No? Yung dalawa. Tapos, later on, pumasok na ang God ng Israel na tinawag na Yahweh. At ang first step na pinagawa ni Yahweh is to destroy all those images of gods and goddesses. Sa mythology ng mga Canaanites, pagan religion, si Yahweh may asawa. Ang pangalan ng asawa, si Asera. 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 Tandaan niyo yung pinagigiba ng mga kings noong unang panahon na makadiyos, maka-Yahweh. Yung mga rebulto ni Asera, asawa daw ni Yahweh yun, sa pagan mythology. No? Yun yung istorya ng mythology nila. Ngayon, pumasok ang Diyos sa Israel, nagpakilala siya. At unang nagpakilala siya, na pinakilala niya ang kanyang pangalan, una, nagpakilala rin siya kay Abraham as El Shaddai. Pero, this time, to deliver the Israelites from slavery sa kamay ng Ehipto, tinawag ng Diyos si Moses doon sa bundok na nakita ni Moses ng burning bush. At doon sa burning bush, nilapitan niya dahil ang tagal na, hindi na mamatay apoy, biglang sabi ni Yahweh, hubarin mo ang iyong panyatak, ang lupa, ang bundok na tinutungtungan mo'y banal. Tapos doon sa fire, lumabas si Yahweh. Na ang unang tawag sa kanya, the angel of the Lord. Alam mo, pag sinabing the angel of the Lord, iba yan sa an angel from the Lord. Iba yon. Kalimitan, pag the angel of the Lord, si Jesus yon. Si Yahweh. Si Yahweh at si Jesus, iisa. Jesus is the God of the Old Testament. Jesus, siya yung Yahweh sa Old Testament. I can prove it from the Scripture. Okay. Kaya, doon nagpasimula na nagpakilala ang Diyos at inireveal niya kay Moses kung anong pangalan. Sabi ni Moses, sabi ni Yahweh, pumunta ka sa iyong mga kababayan, sabi mo, isinusugo kita. Ano sasabihin ko sa kanila? Sino yung nagsugo sa akin? Baka hindi sila maniwala. Sabihin mo, sinugo ka ni I am. I am has sent you. Anong pangalan sasabihin ko sa kanila? I am who I am. At yun ang unang sinalita. Nireveal ng Panginoon na siya yung great I am. Sa Hebrew ay Eyeh, Asher, Eyeh. No? Ang spelling, E-H-Y-E-H. Yun yung I am. Yung who, I am who I am, ay yung who Asher. A-S-H-E-R. Then inulat yung Eyeh. Eyeh, Asher, Eyeh. No? Okay, ibig sabihin, I am who I am. Anong point ng Panginoon? So pag tinanong ko, anong pangalan ng Diyos nagpakita kay Moses? Ang pangalan niya, I am who I am. Hindi. Isa lang. Ang pangalan ng Diyos nagpakilala kay Moses, I am. Inulit lang yun. I am who I am. Binigyan emphasis ng Diyos
na siya yung I am. At sa Hebrew ay Esher, Eye, or Haya, Asher, Haya. At itong pangalang Yahweh, ang ugat nito na pinagmulan ng YHWH Yahweh is the word Eye, or Haya sa Hebrew. Eye. Doon galing. Ngayon, i-debunk na natin itong teaching ni Ed Lapis at saka ni Rolando Garcia. Number one, ang sabi nila, si Elohim at si Yahweh ay magkaiba. Dalawang Diyos na magkahiwalay, isang good and evil. Hindi totoo yun. Ipuprove ng Bible na si Yahweh at si El or Elohim ay iisa, one being. Buksan natin sa Bible. Alam niyo, pag uwi sa bahay, repasuhin niyo ito, isulat niyo mga verses. Ang hirap po makita ito. Ito, ididibang natin, igaganyan natin, yung paniniwala ng Marcionism. No? Exodus chapter 6, verse 2. Okay, ano sabi dito? Exodus chapter 6, verse 2. God spoke further to Moses. Ito na nga, yun na-encounter ni Moses. No? Ang Diyos sa burning bush. God spoke further to Moses and said to him, I am the Lord. Pag tinignan natin sa Hebrew Dictionary, itong verse na ito, ang sabi, Elohim, Elohim, plural form ng singular El. No? Hindi ba kayo namangha, ang pangalan ng God natin, Elohim? Misa sinasabi rin, El, o kagaya El yun. But El is singular form ng plural form na Elohim. Genesis chapter 1, in the beginning, Elohim created the heavens and the earth. Bakit Elohim? Plural form. Bakit hindi El? Kasi ang lumikha ng langit at lupa, walang iba, kundi ang ating one God with three divine persons. The Father, Jesus, the Holy Spirit. Kaya hindi El ang ginamit, hindi singular, kundi plural. Kasi tatlo sila in one God. One being with three persons. Nakikinig po ba tayo? Sa Genesis, sa chapter 1, laging Elohim. Ngayon, dito, nagpakilala uli ang Diyos. Elohim spoke further to Moses and said to him, I am Yahweh. See? So, paano sasabihin ni Pastor Ed at ni Rolando Garcia na magkaiba si El or Elohim, iba kay Yahweh. Si Elohim, El, at saka El yun, iisa yun. Tanggap nila yung iisa. Pero ang iba si Yahweh. So, dito sa Bible, nagtuturo na isang personalidad lang ito. One being. Ulitin ko, verse 2, wala pa pong nagsishare nito na vlogger. Ano? Kaya sana maraming makabasa nito, makarinig. God, Elohim, spoke further to Moses and said to him, kinlaro ni Elohim kung sino siya, I am Yahweh. Patay na, dibang nakagad. Paano sasabihin mo magkaiba si Elohim at saka si Yahweh? Ano pa? No? Ito pa. Genesis chapter 6. Genesis chapter 6. Medyo patience lang po. Patapos na tayo. Itong last portion ito, ang pinaka-importante po. Genesis chapter 6 verse 3. Then the Lord said, or Yahweh said, My spirit will not remain with man forever, because he is also flesh. Nevertheless, his days shall be 120 years. Verse 3 yun. No?
verse 2. The sons of God saw that the daughters of mankind were beautiful, and they took wives of themselves whomever they chose. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na ang mga fallen angels, nagustuhan nila yung mga magagandang babae. Anak ng tao, nasa lupa. At na-inlove sila. Kumuha sila ng kanya-kanyang asawa. Itong mga fallen angels nito, hindi ito yung kasama ni Lucifer nung siya'y nagrebelde sa langit. Ibang group ito. Ang tawag dito, watchers, sa Book of Enoch. They were 200 watchers na nahulog sa kasalanan. Nung nagawa nila yung kasalanan yan, lumapit sila kay Enoch at pinapakiusapan nila si Enoch na lakarin sa Diyos na huwag silang parusahan. At sabi ni Enoch, sige, tingnan ko kung magagawa. At kinausap ni Enoch ang Panginoon, si Yahweh, at ang sagot ni Yahweh, hindi ko sila patatawarin. Bakit ang Diyos hindi mapagpatawad sa mga angels? Minsan lang nagkasala si Satan at ang mga wanted na angels sa langit, hindi niya mapatawad. Pati yung 200 fallen angels, ang mga watchers, hindi rin niya pinatawad. Bakit? Pero bakit pag ang tao nagkasala, kahit 1,000,000 kasalanan, once na nagrepent ka, na mula sa puso mo, at totoo ang repentance mo, tatanggapin ka ng Panginoon. Kahit anong damit, laki ng kasalanan. Why? Kasi nung likhain ng Diyos ang tao, nilagyan ng Diyos, binigyan ng Diyos ang tao ng safety belt. Kumbaga sa mga pilot, parachute, na alam ng Diyos, sasablay ang tao, na just in case sumablay ang tao, pwedeng ang tao bumalik sa Diyos at patawarin ng Diyos. Ano yung parachute o safety belt na nilagay ng Diyos sa tao? Ito yung inaalis ng mga Calvinists. Free will. Freedom to choose. Inaalis yan ng mga Calvinists. Friends ko. Marami akong kaibigan Calvinist. Inaalis. Ba't yung inaalis? Wala daw free will ang tao. Sino bang bumibili ng sabon mo? Sino namimili? Pag nabili ka sa SM ng damit, sino namimili? Ang Diyos o ikaw? Hindi nila masagot yun. Ngayon, yung free will na yan, hindi yan binigay sa mga angels. Kasi yung free will na yan, right to use your free will, pag ginamit mo yan, papaboran ka ng Diyos. Ano man gustuhin mo, good or bad, papaboran ng Diyos. Hindi ka pakikialman. Tinayo si Adam and Eve, hindi pinakalman ng Diyos. Pinili nila yung masama. Because they had free will. Inirespeto ng Diyos ang free will. Yan ang binigay ng Diyos sa tao. Kaya pag ikay bumagsak, ginusto magkasala, bagsak ka. Pero pag ginusto mong bumalik sa Diyos, I will accept you. Ang angels gustong bumalik sa Diyos, hindi tinatanggap ng Diyos. Bakit? Ang angels walang right to use their free will. Although they all have free will, wala silang authority or right to use free will. Yun ang difference natin. One time lang sa magkasala, doom, forever, the lake of fire. Kaya hanggang ngayon, yung 200 angels nakakulong sa underworld, sa Tartarus. Nakakulong sila hanggang ngayon doon sa darkness. Kasi nga, nagustuhan nila mga babae. Kaya doon nagsimula rin yung alam niyo yung mga pagbebelo ng mga babae. Noong time na yun, pinagsusuot na ng mga belo ang mga babae para wag na-identify, wag masyadong makita ng mga angels na magaganda. Nagbebelo na sila. At hanggang sa kultura, nadala na yung belo. Okay. Now, ang sabi dito, verse 3, Then the Lord, Yahweh, said, My spirit will not remain with man forever because he is also flesh. Nevertheless, his days shall be 120 years. No? Then, punta tayo sa verse 6. So, the Lord, Yahweh, was sorry that he had made mankind on the earth, and he was grieved in his spirit, or grieved in his heart. Verse 7, Then Yahweh said, I will wipe out mankind whom I have created from the face of the land, mankind and animals as well, and crawling things, and the birds of the sky, for I am sorry that I have made them. Verse 8,
But Noah found favor in the eyes of the Lord, in the eyes of Yahweh. So ang tanong, sino itong Yahweh na nagalit dahil ang mga nilalang ay sobra-sobra na ang kasalanan sa mundo, including those fallen angels na kinurap ang lahi ng tao, nagalit si Yahweh dahil si Yahweh galit sa kasalanan. Then, sino itong si Yahweh? Anong ginawa ni Yahweh? Ginunaw niya ang buong mundo. So, doon nagpasimula na ito si Yahweh na gumunaw sa buong mundo, ang history ng Diyos ng Israel nagtuloy-tuloy hanggang sa makarating kay Abraham, makarating kay Moses, at ang Diyos, the Lord, tinawag na Yahweh. Bakit gano'n? Pwede tawag Yahweh. Pangalan pala, mas nauna yung mga Canaanites, yung mga pagan nation na tawaging Yahweh ang kanilang God. So what? Ano ngayon kung kapareho ang pangalan? Kung ako may kapangalang mamamatay tao, Nestor Cortez Jr., it doesn't mean na ako yun. Alam niyo ba si Jesus, ang daming katulad na pangalan? Yeshua, ang dami. Pero nung siya'y nabuhay ng muli, umakit sa langit, ang pangalang pinataas ng Diyos sa lupa at sa langit, ang pangalan tinaas niya, na hindi, I believe, hindi na pwedeng gamitin sa tao, is the name Yeshua. Pinakamataas sa pangalan. At alam niyo po ba, ito, ididibang uli natin. Kung ayaw ng Diyos, Yahweh, o kung ayaw ng Diyos, Elohim, El Elyon, natawagin ang kanyang pangalang Yahweh, dahil ito pala'y God ng pagan, ang tanong, bakit hindi nirebuke ni Jesus? At bakit tinanggap ni Jesus na ang pangalan niya ay Yahweh? Dahil ang pangalan ni Jesus ay composed of two words, Yahweh, Hoswa. Yahweh plus Hoswa. Yahweh means Lord. Hoswa means salvation. The Lord, our salvation. Nung pinaikliya, tinawag, Yehovah or Yahweh, Hoswa, Yehoshua, or Yeshua, in short. Nakikinig po ba tayo? So the name of Jesus is Yahweh, our salvation. Because Jesus is truly the Yahweh of the Old Testament. Nakikinig po ba tayo? Kung masamang gamitin at tawagin ng mananampalataya ang ating Diyos, tayo tuwatag Yahweh, bakit pumayag si Jesus ipangalan sa kanya Yahweh? Yahweh Hoswa. Masama pala yun. Kasi noong time na yun, acceptable sa mga Jews, at sa kanila, malinis ang pangalang Yahweh. Ano kung kapangalan ng Diyos ng mga pagans? Ano kung kapangalan? Kung ang argument hindi pwede Yahweh, kailangan El Elyon o El Shaddai or Elohim, the name of the true God, and never Yahweh, kasi ang Yahweh pangalan ng pagan God. Sino yung sabi? Alam niyo ba yung El Elyon, El Shaddai, Elohim, lahat ng title ng Diyos, ginagamit ng mga pagans noong unang panahon, including the name Yahweh. Yan ang history. So ngayon, ginagamit natin ang Elohim, okay lang sa Diyos. In the beginning, Elohim created the heavens and the earth. Kung tutulan Diyos, hindi na patatranslate niya sa Hebrew ang God o gagamitin ang Elohim as God. Kung tutulan Diyos, hindi papayag si Jesus ng pangalan niya tawaging Yahweh Hoswa. Bakit payag si Jesus? See? At alam niyo po ba ang pangalan Jesus? Yahweh Hoswa. Itinaas ng Ama na napakataas na buong kaharian ng Diyos will back up the name of Jesus. All the riches and wealth of God's kingdom, lahat ay nasa pangalan ng Jesus. All the power of God, His omnipotent, His omnipresence, His omniscience, are now in the name of Jesus.
All the names and titles of God, Yahweh, El Shaddai, Elohim, El Elyon, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, Jehovah Sitkinu, Jehovah Nisi, Jehovah Sabaoth, Jehovah Ra, all the names and titles of God, pasok na lahat nasa pangalan ni Jesus. Kaya sa panahon natin sa Christianity, hindi mo na kailangan tawagin El Shaddai, Elohim, El Elyon, Jehovah Rapha, pag kailangan mo tulong niya, just call upon the name of Jesus. Lahat ng pangalan ng Diyos, pasok. Just declare the name of Jesus. Tinawag mo na lahat ng names and titles na. Maliwanag po ba? Amen. So ito, another, di ba, si Yahweh and Jesus, they are one. Kasi sabi ni Pastor Ed Lapis, dapat maging follower tayo ni Jesus, not Yahweh. Kasi Yahweh is the evil God, Jesus is the light, Yahweh is darkness. Tinaitilan nila si Yahweh na God of darkness. Dahil ang mga passages kinuha nila, Yahweh is surrounded by darkness. Yahweh Yahweh hid himself in those dark clouds, puro darkness. Pero ito ang sabi ng Bible. Paano kung makabasa ko na sinabi, si Yahweh ay liwanag? Tingnan natin sa Psalm. Tingnan natin sa Psalm. Verse 2. Verse 1 muna. Bless the Lord, bless Yahweh, no? My soul, Yahweh, my Elohim. Yahweh, my Elohim. Bless the Lord, my soul. Lord, my God. Sa Hebrew ay, bless Yahweh, my soul. Yahweh, my God. Yahweh, my Elohim. Same person. You are very great. You are clothed with splendor and majesty. Eto na. Covering yourself with light as with a cloak, stretching out heaven like tent curtain. Covering yourself with light. Ano siya, sabi mo, na Yahweh covers himself with darkness. Paano kung sabihin ng Bible, Yahweh is covering himself with light? So papayag ka na si Yahweh pala, hindi darkness kundi light. As sinabi ni Jesus, I am the light. Because Yahweh covers himself with light, Jesus confessed that he is the light. Because Yahweh and Jesus, they are same person. Okay, so debunk, Another, kung bakit si Jesus at si Yahweh, iisa. Kasi sabi ni Pastor Ed Lapis, si Jesus ang mabuting Diyos, our Savior, taas ang respeto, pero si Yahweh, evil. Paano kung pakita ko sa Bible na si Yahweh at si Jesus iisa? Ito, another na panlibang. Ito. Buksan natin sa Panaya. So, sorry po, lumampas na tayo sa oras, no? Pero napaka-importante po nito, kaya hindi ko mabitawan. Zechariah chapter 12, verse 10. Tingnan niyo ito. Sabi, sa verse 1, sino nagsalita? The pronouncement of the word of Yahweh. The pronouncement of the word of the Lord, concerning Israel. So si Yahweh, si Lord ang nagsasalita. Nagbigay si Lord, si Yahweh, ng prophetic word through the prophet Zechariah. At ito sabi ng Panginoon through Zechariah. Tignan nyo sabi sa Zechariah 12:10. And I, si Yahweh yun, I will pour out on the house of David, on the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace, of pleading, so that they will look at me, whom they pierced, and they will mourn for him, like one mourning for an only son, and they will weep bitterly over him, like bitter weeping over a firstborn. Tingnan nyo, balikan natin. So that they will look at me. Titingnan nila ako, sabi ni Yahweh. Ako na kanilang tinusok. Pierce. Paano mo matutusok? God is Spirit. At kailan mangyayari ito? Sinabi,
titingin kayo sa akin, O Israel, you will look at me, whom you pierce, whom they pierce, whom you pierce. Kailan tutusukin, piners ng Israel si Yahweh? God, Yahweh is a spirit. Kailan ito? Natupad ba ito? Natupad ito. Saan? Sa John chapter 19, verse 34. Ito ang sabi. Yet one of the soldiers, si Jesus nakapako sa krus, one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately blood and water came out. Si Jesus yung piners. Sino yung Jesus na piners? Siya yung Yahweh sa Zechariah 12:10 na nag-prophesy siya'y tutusukin. Now, sa verse 37, and another scripture says, they will look at him whom they pierced. Kinote ni John yung sinabi sa Zechariah 12:10 na siyang naganap kay Jesus nung siya'y nakapako sa krus, na siya'y tinusok. Ang point ni John, si Jesus tinusok, siya yung pinrapisay ni Yahweh na mangyayari kay Yahweh ilang libong taon ang nakaraan. Sinabi na ni Yahweh, siya'y tutusukin at napulfill kay Jesus sa cross. Si Yahweh natutusukin, si Jesus pa lang nasa cross. Si Yahweh and Jesus are one. Si Jesus yung Yahweh sa Old Testament. Another proof, no? Jude chapter 1, verse 5. Ito sabi, now I want to remind you, though you know everything once and for all, that the Lord, after saving a people out of the land of Egypt, subsequently destroyed those who did not believe. Gusto ko ipaalala sa inyo na noong unang panahon, ang Panginoon ay iniligtas ang kanyang bayan sa kamay ng mga Egyptian, pero yung masuwayin, kanyang nilipol. After na mailabas ang titigas ulo, nilipol ni Yahweh yung mga matitigas na ulo. That was the Moses generation. After na sila'y kinalagan sa captivity sa Egypt, sila'y nilipol ng Diyos dahil hindi sila nagsisampalataya. Sino yung Diyos na naglabas sa kanila sa Egypt? Si Yahweh. Sa English, Lord. No? Ngayon, sa mga maraming manuscript na nahukay, oldest reliable manuscript, hindi po Lord ang nakalagay. Ano nakalagay? At yung ibang maraming modern translation, pinalitan na, hindi na Lord, Jesus. Na inilabas ni Jesus sa pagkaalipis sa Egypt ang Israel at nilipol yung mga matigas ang ulo. Si Jesus pala yung naglabas sa pagkaalipis sa Egypt ng mga Hebrew people. Paano napunta si Jesus doon? Hindi pa naman siya pinapanganak. Ang sagot, sapagkat si Jesus, siya yung Lord, siya yung Yahweh sa Old Testament. At merong back-up or supporting scripture po dyan sa Exodus chapter 3, verse 7 hanggang 12, Exodus 18, verse 10, na yung Yahweh, siya yung naglabas sa mga Hebrew people sa Israel sa kamay ng Egyptian, at yung Yahweh na yon at si Jesus, iisa. So, sa Net Bible, sa iba pang Bible, I think CBS, NLT, ay Jesus na nakalagay sa verse 5. Okay. Gising pa po ba kayo? Tapos na. Time natin ito. Halos mag-collapse na sa gutom. So, praise God. So, at least natapos po natin ito. Napaka-importanting topic po nito. At let's pray for
Pastor Ed Lapis at saka for Pastor Rolando Garcia. Let's thank the President God. Lord, dinadalangin po namin ang mga kapatid namin, si Pastor Ed Lapis, isa sa mga mentors na napakaraming tagasunod niya, at saka si Pastor Rolando Garcia na nagkasala ng blasphemy, Panginoon. Lord, forgive him, O God. Forgive him. Give him a chance to repent. Huwag bumagsak sa kanila ang judgment mo, Panginoon. We pray for our brothers, Lord. Especially Pastor Ed Lapis. Isa po siya sa mga nangunguna, Panginoon, at nire-respetong mga ngaral sa mahabang panahon, that suddenly, nagkaroon ng pagbabago kanyang katuruan. We pray, Lord, binabakapan namin siya sa panalangin. Let the grace of enlightenment, the grace of revelation and illumination be upon him in the name of Jesus. In the name of Jesus. At gayon din kay Rolando Garcia, forgive him, Lord. Give him a chance to live a long life. Give him a chance, Lord. Pawiin mo ang kanyang kasalanan. That the grace of enlightenment, the grace of revelation, illumination, fill his heart. At gayon din mga followers, thousands of mga followers ni Pastor Ed Lapis, dalangin ko po na ma-enlighten din po sila by your grace. Huwag tumigas ang kanilang ulo at mga puso, kundi maging malambot sila. Give them a humble heart, a teachable spirit, na maintindihan nila ang katotohanan. Lord, we declare that El Elyon and Yahweh, they are one being. El Elyon is our God, Yahweh is our God. And Yahweh is Jesus of the Old Testament, the pre-incarnated Christ. Lord, lahat ng pangalan mo, nasa pangalan ni Jesus, Yeshua, HaMashiach, our Jesus Christ, our Messiah. Lahat ng kayamanan, kapangyarihan ng kaharian mo, nasa pangalan ni Jesus, Jehovah Hoswa, Yahweh Hoswa, our Yeshua. Lord, we declare the name of Jesus. Tinatas namin ang pangalan ni Jesus. Let truth prevails, Lord. At alisin mo, we arrest the spirit of confusion sa body of Christ. Set your people free from the spirit of confusion. Ganon din si Pastor Ed at si Pastor Rolando. Set them free from the deceiving demonic spirit that try to deceive them. Set them free, Lord. Light will always prevail. Yahweh, you are the God of light, and you will prevail in the lives of your people. Marami po salamat, Panginoon. You are the light of the world. Marami po salamat, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa na nakasama namin sa umaga nito. They receive your revelation. May ipasa po namin ito sa mga kaibigan namin. Marami po salamat. Bless your people, Lord. May the grace of Jesus, our Yahweh, and may the love of the Father, our Elohim, and may the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Be blessed in the name of the Lord God, Yahweh Elohim. In Jesus' name, natin magsabi, Amen. Amen. Please, paki-post po, paki-share ng video na ito na makakatulong sa buong body of Christ. So, pagpalain po tayo ng Panginoon. Alam ko, gutom na kayo. Ako po, honestly, kanina pa ako nahihilo sa pulpit. At para ako magkukulaps, pero sinikap kong tapusin ito. God bless everyone. God bless you. This is my desire.
Oo.